kailan lang ang mga pangarap ko'y kay hirap abutin. Dahil sa inyo, napunta ako sa aking nais. Lumaking salat sa buhay, tubong Marinduque si Mr. Danilo Manya na tinatawag din nilang Ama. Nang dahil na rin sa kanyang talino, nagawaran siyang mag-aral sa Estados Unidos. At sa pagbalik niya ng Pilipinas, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral ng teatro sa UP. Hanggang sa kunin siya ng isang broadcasting company para mag-direct sa mga sikat na Tagalogized cartoons sa bansa. Alam naman nyo kung bakit kinakikitol. Maaring hindi pa nabibigyang pansin noon ang industriya ng dubbing, pero ngayon lalong lumalaki ito at nagiging popular sa karamihan sa atin. Napakalaking ambag niya dito dahil siya ang kauna-unahang nakipaglaban at nagbigay pansin sa pagsalin sa Tagalog ng mga banyagang cartoons o telenovelas. Nagsagawa si Mr. Danny Mandia ng mga libreng seminars para ituro ang kanyang nalalaman sa larangan ng pagdadub, pagsusulat at maging sa tamang pagsalin ng mga banyagang lingwahe o translation. At sa ginawa niya ito, naimbitahan siya ng iba't ibang universidad para magturo at ibahagi ang mga karanasan sa ikatututo ng kanilang mga mag-aaral. Ang pinakang sekreto ko lang naman dito is yung tinatawag natin na professionalism. Kasi kahit saan trabaho naman, pag hindi ka professional, hindi ka magtatagal eh. Yung pagtulong sa mga bagong dubbers, siguro naging, dahil basically I'm a college professor sa Communication Arts Department dati sa Miriam College. So, yung dealing with new talents is like dealing with new students. So, yun yung pinakang masarap na katrabaho kasi mga kabataan eh. Marami mong natututunan sa kanila. Hindi lang ikaw yung nagtuturo, pero marami mo rin natututunan sa kanila in the end. Ang disposisyon ko sa trabaho ay, siyempre, kinakailangan bigyang halaga kung anong ginagawa mo ngayon. Kasi galing ako sa hirap eh. Galing ako sa isang mahirap na pamilya sa probinsya ng Marinduque at farmer yung parents ko. So, lumaki ako sa bukid. So, ayoko na habang panahon nasa bukid ako. Kaya naging challenge yung kahirapan namin para magpursige ako dito sa Manila na gawin ko yung dapat kong gawin na hindi ako babalik sa bukid. Although, gusto ko yung bukid. Yung pagbibigay halaga dun sa ginagawa ko ngayon bilang dubbing director, pagbibigay halaga dun sa theater activities na ginawa ko before, pagbibigay halaga dun sa pagtuturo ko sa college, nagtuturo ako ng theater arts under Communication Arts Departments. Sa lahat ng mga universities at colleges na pinuntahan ko, binigyan ko ng halaga yon. I took it for granted. Kasi once na take things for granted, baliwala na eh. Hindi mo mahal yung trabaho mo. Pero ito, mahal ko itong trabaho ito. Mayroong awiting. Ang masasabi ko sa mga manonood ngayong gabi, siguro doon sa mga napanood din yung mga projects ko sa anime, at saka mga telenovela, like Peter Pan. It's a classical anime cartoon. Anong ginawa ko yun, doon ako nagkaroon ng isang malaking hamon. Paano ko gagawin makabuluhan yung translation ko? Paano ko gagawin makabuluhan para sa mga bata? So, hindi ito naging, doon nagsimula yung nawala yung konsepto na ang dubbing ay isang racket. Kasi para sa akin, meron akong moral responsibility, meron akong social responsibility. Una, yung sa translation. Kinakailangan maganda ang translation mo dahil you're dealing with the children as your audience. Ngayon, kung ano yung translation mo, matatandaan nyo ng mga bata. At siyempre, magiging bukang bibig yun pagka nagustuhan nila yung translation mo. Ngayon, kung hindi maganda ang translation mo, parang nagturo ka ng mali sa mga kabataan. So, I see to it na maganda ang translation, yung Pilipinong-Pilipino, taal na Pilipino. Hindi naman sa malalim na translation, but conforme yun dun sa klase ng material kung bakit ka gagamit ng mga classical terms in Pilipino. Sa akin yung taal na pagta-translate sa Pilipino, kinakailangan, kasi Tagalese nga ang tawag dito. So, itinatranslate mo na lang sa wikang pambansa, edi gawin na natin kunin na natin yung lahat ng mga wikang Pilipino magagamit natin. Kasi yun na lang yung paraan para ma-promote natin yung ating kultura, yung lengguwahe. Sa
kanyang sipag at galing, marami ang nagbago ang buhay at namulat sa talentong meron silang hawak. Nagbunga ang kanyang gawain sa pamamagitan ng mga dubbing director na siya mismo ang naghubog. Nagbigay ng lakas sa loob para isigaw ang kanilang natatanging talento. At hanggang sa kasalukuyan, patuloy ang kanyang pagtuturo at paghahanap ng mga Pilipinong marunong magmahal sa kanilang gawain at wika. Ang mga nararamdaman niyo ang kailan. Parang kailan lang ang mga awitin ko ay ayaw pakinggan. Dahil sa inyo, narinig ang Siya, si Danilo Manya, ang ama ng industriya ng dubbing. Dahil Tunay ngang huwaran. ibig ko kayong ituring na matalik kong